Mga kakailanganin sa pagbuo ng RC airplane o remote control airplane para sa ating RC hobby. Ito ang mga pyesa, ito ang mga parts na kakailanganin natin. So ipapaliwanag ko isa-isa. So una, kailangan natin ng BLDC o ito yung tinatawag na brushless DC motor. Yan. Sunod, sa brushless DC motor, of course, kailangan natin ng propeller o LEC, no? So ito, meron akong tatlong sample ng propeller dito, LEC. Yan, para sa ating gagawing eroplano, bubuing eroplano. And then, after the propeller, meron ka kailangang servo. Kailangan mo ng servo. Itong servo, ito yung nagko-control ng surface ng pakpak ng eroplano. And then, next, meron tayong ESC o yung tinatawag na Electronic Speed Control. Okay? So, papaliwanag ko yan later. And then, meron tayong receiver. Kailangan natin ng receiver para sa ating transmitter na gagamitin. Ano? For demonstration transmitter ito, ito ang receiver. Of course, kailangan natin ng battery para mag-operate lahat. Okay, papakita ko sa inyo paano i-connect itong mga to dito sa ating receiver. Okay. Okay, continuation tayo. So, i-grab natin yung ating receiver. First, yung ating receiver. Ito yung receiver. Dito natin i-connect lahat ng mga accessories natin. Yung motor, yung servo, at saka yung ating ESC. Okay, so, common na common lang dito sa FlySky receiver. Ang connection niya sa number 3, i-connect natin yung ating ESC o yung Electronic Speed Control. Okay? So, yung Electronic Speed Control, meron na siyang kasamang connector na meron na siyang supply plus minus at saka signal. So, i-connect natin ito sa number 3. Okay, sa number 3. Merong orientation ito, no? So, yung puti sa itaas. Yan. Yan. Okay, so nakakabit na siya sa number 3. Ilapit natin ng konti. Yan, oh. Kasi meron tayo ritong post na 1, 2, 3, tapos 4, 5, 6, hanggang 7. Okay? So, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, correct. Yan. Pagkatapos, na i-connect na natin yung ating ESC sa receiver, isusunod natin i-connect yung ating servo. Okay? Sa servo motor, depende sa design ng eroplano. Maximum niyan, apat na servo. Apat na servo ang ikinakabit sa design ng eroplano. Pwede rin siyang dalawa, rudder control and elevator control lang. Pagka-apat naman, kasama na yung aileron. Okay? So, ganun din. Yung puti na signal o yellow, sa itaas. Ayan. Kukonect din natin sa itaas. So, dito lahat yan nakakabit sa ating receiver. Yan. Para mag-function siya. Yan. Okay. So, nakakabit na yung ating servo at saka yung electronic speed control para sa ating motor. Ikakabit naman natin ngayon dito yung ating motor. Okay. So, ito naman yung ating BLDC motor. Outrunner siya, outrunner. Pag sinabi natin outrunner, yung katawan ng umiikot. Ito ay brushless, ano? Brushless motor. So, pagkabit niyan, i-connect mo lang dito sa tatlong connector na galing sa speed motor control natin o ESC. Ayan. Tatlo. Yan, tatlo yan. Yan, okay. So, nakakabit na siya. So, ang kulang na lang natin dito ay battery. Okay? So, kompleto na siya. So, ikakabit naman natin yung battery. Dito sa ESC, meron siyang kabitan ng battery. Ayan, ito, dito. So, ikakonect na natin yung ating battery dito. Okay, so, yan na siya. Ayan, pag kinabit mo na yung battery, ayan, meron ng signal. Okay. May signal na yung ating receiver. Ayan. Nagbiblink na yung kanyang ilaw. Ayan. Okay. So, nakakabit na lahat yan. Yan. So, kompleto na ito doon sa standard connection para sa
electric control ng ating RC airplane. So, kailangan natin ng transmitter. So, ito na yung transmitter. So, yung transmitter ang magpapagalaw ng servo, ng ating motor, okay? At marireceive yan ng ating receiver gamit ang ating transmitter. Pagka bumili kayo sa Shopee, okay, lahat ng ito sa Shopee yan, ano? Mabibili niya sa Shopee. Oo, paunti-unti lang kung magpaplano kayo mag-hobby ng RC airplane, yan, pwede nyo siyang bilhin paunti-unti para makapag-assemble kayo. Unti-unti lang, huwag nyo biglain ng budget. Okay? So, hindi muna natin ikinabit yung ating propeller for safety, no? Dito sa ating BLDC for demonstration. Kasi, for safety yan. SOP talaga yan na hindi makakabit yung propeller dahil makapinsala. Okay? So, i-on na natin itong ating transmitter. Meron na siyang 4 na battery. Okay? Pwede rin kayo gumamit ng rechargeable battery para tuloy-tuloy ang paggamit, i-recharge sila. Okay, so i-on na natin siya. Ayan. Okay, so naka-on na. Nakabukas na ang ating transmitter. So kung mapapansin nyo, yung ating transmitter, layo natin konti yung camera. Ayan. Ito yung ating control para sa motor. Ito yung throttle. Okay? So, ito yung throttle. Pagka pininas natin yung throttle natin, makikita nyo yung motor, iikot siya, no? Iikot siya. Ayan, o. Ayan, o. Okay? Ayan, umiikot yung motor, o. Pag pinapress natin pataas, okay? Yan. Ngayon, sunod yung ating servo. Ang servo naman natin, meron tayong control stick dito para ito sa ating control servo, okay? So, ayan, kita nyo, gumagalaw yung servo. Ayan, elevator, yung elevator. Ito yung ating aileron, okay? So, dito yung isang rudder, hindi natin i-connect yung isa pang servo. Kaya, depende sa design nyo ng aeroplano. So, ganun lang, napakadali lang. Ayan, connected na siya, ready to fly na yan. Pag meron na kayong scratch build na aeroplano. Gamit ang styrofoam o balsa wood. Depende sa design nyo, kayo magdi-design. Pero may mga nabibili na ready to fly na. Pero ako mas gusto ko yung ako mag-assemble ng aking aeroplano. Okay, so thank you very much.